Okay. Again, it's uh, ang lahat po ay binibigyan ng opportunities na magtanong, magdagdag, mag-share ng kanila pong mga experience and also revelations at also insights kung ano po ang tumimo sa inyong puso sa mga babasahin natin at sa mga nakaraang pinag-aralan ninyo sa Biblia. Let's all share and learn from one another. Ito po ay pang 32 part na. 32 taon at 32 linggo, Martis na natin pinapag-aralan to. Nasa chapter 5 pa tayo ng first book of John. Ngayon, ang tanong po ay, totoo bang anak ako ng Diyos? Yan ang sasagutin natin ngayong gabi at yan din ang importanteng malaman nyo. Totoo bang anak kayo ng Diyos? Kung totoo nga, paano nyo malalaman? Ano ang ebidensya? Anong sinasabi ng Biblia? Lahat ng sagot ay kukunin natin sa Biblia. Totoo bang anak ka ng Diyos? Paano mo malalaman? Ang ating pong scripture ngayon ay 1 John chapter 5, 5 verses. So buksan po natin to. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. Ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Pagtatagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Sige lang po. Kahimay natin ngayong gabi. 5 verses. Number 1. Verse 1. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. Nalaman natin sa mga nakaraang pag-aaral na ang tunay na anak ng Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ang anak ng Diyos ay nagmamahal sa Diyos. Pero ngayon binigyan tayo ng another challenging position na dapat nating tanggapin at paniwalaan. Ang linaw po ng sinasabi ng unang bahagi ng verse 1. Ang sino man, whoever, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. Ngayon, binigyan tayo ng another qualification or another evidence para malaman mo kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Hindi lamang nagmamahal sa Diyos, hindi lamang sumusunod sa kanyang utos. Ang sabi, kailangan mong manampalataya, kailangan mong maniwala na si Jesus ang Kristo. Okay, so marami pong naniniwala kay Jesus na siya ay propeta, siya ay isinugo, Messiah. Pero ang tunay na dapat nating malaman siya ay Kristo, the anointed one, o Messiah nga, pinili ng Diyos, ang Kristo. So marami po nagkakamali na si Jesus daw, una niyang pangalan at saka niyang surname ay Kristo. Hindi po yon. So kamukha natin, meron tayong first name and last name, meron tayong first name at apelyido. Si Kristo, ang Kristo po ay hindi apelyido ni Jesus. Yan po ang title niya. Kaya ting babanggitin na Jesus Christ, Hesus Kristo, naniniwala kayo, pero naiintindihan man natin lahat. Naiintindihan na, kilala natin si Jesus na siya ay Savior, pinanganak, namatay, nabuhay, maguli. Pero ang Kristo ay isa sa mga posisyon, role na ginampanan niya. Ang ibig sabihin po ng Kristo ay, yun nga, sinugo, pinili ng Diyos. Siya ay namatay para sa atin. Yun po ang mga kalakip ng salitang Kristo. So, kailangan natin paniwalaan yon. Siya ay anak ng Diyos. Noon pa lamang sa Genesis ay binigyan na tayo ng mga
ng mga prophecy na merong mga nganak, merong ipapanganak. So, okay, so tingnan natin sinasabi sa Genesis. So para malaman nyo kahit nung palang sa Old Testament pa lang ay meron ng sinasabing darating na Kristo. Okay, basahin natin. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. Ang Diyos ang nagsasalita, kausap niya si Satanas. Okay? Ang sabi niya kay Satanas, maglalagay ako sa iyo at sa babae, kay Eva, ng pagkapuot sa isa't isa. Magkalaban si Satanas at ang ipanganak ng babae. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi. So magkakaroon ng mga offspring. Si Eva at magkakaroon din ng mga kampon, mga followers si Satanas. Ito ang sabi, ito ang dudurog ng iyong ulo. Yung ang papanganak ng babae ni Eva. So yun ang dudurog ng ulo. So pinapakita natin na papanganak si Kristo ilang libong taon pagkatapos sinabi ito ng Panginoon na siya ang dudurog ng ulo, siya ang tatalo, siya ang gagapi sa'yo, dudurog ng iyong ulo, kausap si Satanas. Which is true po. Si Jesus po ang the one who will completely defeat Satan. Ano naman ang gagawin ni Satan? Sabi dito, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. You will bruise his heel. So, ang paa niya, nalaman natin, ay ipinako. Isa yun sa mga prophecy na naganap. So, makita natin, Genesis pa lang ay may sinasabi ng may Kristo. Si Kristo po ang gumawa nito, siya ang namatay. Siya nag-fulfill nitong prophecy nito, Jesus Christ. Okay? So, idiniklara yan ng Panginoon at nangyari nga, nakita natin. Maraming naka-witness at maraming tayong nabasa. Sinabi rin ng Panginoon sa Psalm. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. So, this is David speaking. Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. So, kausap niya ang God the Father at sinasabi niya ang Panginoon, ang isang Panginoon ay ang ating Panginoong Jesus. So, sinabi niya na yon. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. God the Father is God, Jesus Christ is God. Pareho silang Panginoon. Ang sabi ng God the Father, dineclare niya, maupo ka sa kanang ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. And that is what's happening now. Jesus Christ is now sitting at the right hand of God the Father, ruling, co-ruling with God the Father, hanggang dumating ang mga huling araw na lahat nga ng kaaway, lahat ng hindi naniniwala kay Jesus ay magagapi rin. So it's going to happen. So makita natin, Psalms and Genesis, both in the Old Testament, pointing to a coming Christ. Now, in the New Testament, nasa atin na, alam na natin na dumating si Kristo, siya ay namatay. So, ano ngayon ang sinasabi, bakit importante ng isang anak ng Diyos ay maniwala na si Jesus ay Kristo. Kasi importante po yan. Kasi ang pinapaniwalaan nyo na si Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay na mag-uli. Si Kristo, yan po ang role niya. Ngayon, kung hindi tayo maniniwala diyan, may question na kagad kung totoo bang anak tayo ng Diyos. Basahin natin uli. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. Kaya kayo, ako na naniniwala na tayo'y anak ng Diyos, yan ay dahil naniniwala ikaw at ako na si Jesus ang Kristo. Okay? So, maging manilaw yan, ang pinapaliwalaan niyo si Jesus ay Kristo. Yan nilalaman ng Ebanghelyo, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing, nabuhay na maguli, upang tapusin ang kanyang role as Christ, the anointed one, the chosen one.
Okay? So, importante ito. Ngayon, sinasabi ngayon, bakit importante sa ating mga mananampalataya na si Jesus Christ ay Kristo? Basahin natin sa John 8. Ito kasi ang pinaka malinaw na ebidensya na importante yung relasyon na yon. Okay? Basahin natin. Kaya sinasabi kong mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Ano ang sinasabi nito? Our salvation, ang kaligtasan natin ay base, nakadepende sa inyong pinapaniwalaan na si Jesus ang Kristo. Ulitin natin, maraming mamamatay na sa kanilang kasalanan na hindi napatawad na pupunta ng impyerno sapagkat hindi sila naniwala na si Jesus ay Kristo. So maraming relihiyon ang hindi naniniwala na hindi siya Diyos, hindi siya Kristo. So sa ating po mga Kristiyano, isang qualification, Kristiyano tayo at anak tayo ng Diyos kasi naniniwala tayo. Kung meron pa mong nahihirapan, hindi pa naiintindihan, hindi pa malaman kung yan nga ay kailangan paniwalaan at naniniwala ba siya na si Jesus ay Kristo, ngayon, papaliwanag po natin yan. We will spend time po kung kailangan ipaliwanag pa ng ipaliwanag hanggang maging malinaw. Pero sa atin po, yan ang dapat maging malinaw na sa bawat isa. Bawat mananampalataya, bawat umaaten ng Tuesday Bible Study Group. Ito ang isang bagay na hindi natin palalagpasin na hindi malinaw at hindi napapaniwalaan. So kung sino man sa inyo ang magtanong, sino si Jesus Christ, mapapaliwanag niyo na si Kristo. Ang ibig sabihin, siya ang pinadala ng Diyos para mamagitan sa tao at sa Diyos para mamatay at pagbayaran ang ating kasalanan. Kung hindi niyo pinapaniwalaan yan, hindi kayo anak ng Diyos. Isang malaking problema. Ngayon, uulitin natin, tayo'y napatawad, tayo'y naging ligtas kasi naniwala tayo na si Jesus ang Kristo. Ulitin natin, sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Okay, so any question po bago tayo tumuloy? Kasi isa yan sa kailangan malinaw natin sinasabi dito sa verse 1. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya pag nagtanong, ikaw ba ay anak ng Diyos? Ang sagot ay oo. Bakit ka anak ng Diyos? Kasi naniniwala ko na si Jesus ang Kristo. Okay, ang pangalawa namang, ang second part naman itong verse 1, ang sinasabi, at ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang Ama at anak. Nakagaya ng mga ibang relihiyon, mga kulto, na naniniwala lamang sila sa Ama. Hindi sila naniniwala sa anak, hindi sila naniniwala kay Jesus na siya ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos. Kilala nila ang God the Father lamang, si Yahweh lamang, si Allah. Ngayon, bakit natin, paano mo iibigin ng Diyos na hindi mo iniibig ang kanyang anak? Imposible po, di ba? Kung tatanggapin natin ng God the Father, siya mismo sinabi niya, dineclare niya how many times, He is my Son, He is my beloved Son, He is my begotten Son. You have to believe Him, you have to accept Him. So, wala po tayong duda na kung dinedeclare natin na mahal natin ng Diyos, then mahal din natin ang kanyang anak. Basahin natin uli. Ang sino mang anyone po na umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. We love God the Father, then we should love, accept, believe His Son, na sino po? Jesucristo, Jesus Christ.
Okay, ngayon, punta naman tayo sa verse 2 na ating pong pag-aralan. 5 verse po ang pinapag-aralan natin ngayong gabi. Unless may question kayo, o kami dadagdag po kayo sa verse 1. Papaliwanag natin yan. Verse Pastor, 2. tanong pa ako. Yes, Gino, May tanong lang pa ako. dun sa verse 1. Ah, yung ano po ba, yung mga relihiyon po ba na hindi naniniwala kay Jesus, masasabi po ba natin na hindi na po sila ligtas? Correct. Oo. Correct. Big yes. Pag hindi ka naniwala kay Jesus, ang sabi dito sa John 8, ay mamamatay ka sa iyong kasalanan. Sabi, mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. So ang hindi napatawad ang kasalanan, isa lamang ang pupuntahan. Isa lamang, wala na pong iba. Impyerno. Anyone na hindi pinatawad ng kasalanan, sa impyerno. Impyerno ang kabayaran. Walang hanggang pagdurusa. Now, sa atin naman, naniwala tayo na si Jesus ay Kristo, siya ay namatay sa atin at pinatawad niya ating kasalanan. Kaya wala tayong kapahamakang, kakatakutan, pupuntahan, mangyayari. So yung tanong mo, Gino, yes. According to John 8, according to the Bible, anyone who does not accept that Jesus is Christ, that He is God, that He is the Son of God, malagim ang kanilang patutunguhan. Marami ang relihiyon ngayon. Amen po, Pastor. Okay, thanks, Gino. Okay, maganda po yan. Huwag kayong mag-aatabiling magtanong. Okay, ngayon, itong verse 2 naman, sabi, ngayon, naniniwala na kayo na anak kayo ng Diyos, ang ebidensya niyan ay naniniwala kayo na si Jesus ay anak ng Diyos at siya si Kristo. Okay. Paano naman natin malalaman na mahal natin ang mga anak ng Diyos? Kasi kung anak tayo ng Diyos, marami pang anak ng Diyos. Yung iba pang naniniwala, sila din tumanggap kay Jesus, naniwala kay Jesus, sila po ay mga anak ng Diyos. Ngayon, ganito po ang sinasabi naman ng verse 2. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. So, hindi lamang po enough na sabihin mo na mahal ko ang mga kapatiran. Mahal ko ang mga kasama ko sa church. Mahal ko ang mga kapwa mananampalataya ko. Ang sabi, ang ebidensya na totoo yung sinasabi mo ay kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Okay po? So nakita niyo po ang relationship. You love your fellow men, you love your brothers and sisters, then love God and obey His word. So, kung sino man magsabi na mahal ko ang mga kapatiran sa DOCC, sa kung ano iba't ibang church na represented here, kung sasabihin nila yon, kailangan makita natin na mahal nila ang Diyos at sinusunod nila ang sinasabi ng Biblia. Sinusunod nila ang sinasabi ng scriptures. Sinusunod nila ang mga inuutos ng Diyos na lahat naman ay nakasulat, nakatalaga, recorded sa Biblia. Okay, so makita mo parang nakakagulat na yun ang ebidensya na mahal natin ang Diyos. So kung sinusunod natin ang Diyos, mahal natin ang Diyos, then nangangahulugan na mahal din natin ang ating kapwa. Yun ang dapat na magkaroktong, magkahiwalay. Hindi po pwedeng maghiwalay na mahal lang natin ang Diyos o mahal lang natin ang kapwa natin pero hindi natin sinusunod ang kanyang inuutos. Hindi po. Kailangan compatible, related,
partner, magkaduktong. Pag sinunod natin ang utos ng Diyos, ibig sabihin mahal natin siya. At ang ebidensyang susunod na makikita ng tao sa atin ay mahal natin ang mga kapatiran. Kasi sinabi naman nga sa utos niya na magmahalan tayo. Kung sinusunod natin ang mga utos niya, kasama doon ang mahalin ang kapwa. Okay, magtanong tayo doon sa mga nabasa natin ngayon. Siguro makakasagot na nito. Ulitin natin, parang ulitin nyo lang ang sagot dito. Ano ang ebidensya ng isang tao na ang isang tao ay nagmamahal ng mga anak ng Diyos? Anong ebidensya ng isang Kristiyano ay nagmamahal ng mga anak ng Diyos? Anyone po makakapagbigay ng quick answer na ibinigay na naman natin. Anyone? Meron ba kayong magiging ebidensya? Mhm. Ulitin natin. Ang ebidensya po, ang sagot dito ay kung sinusunod natin ang Diyos na minamahal natin or minamahal natin ng Diyos at sinusunod natin ang kanyang utos. Ito po ang ebidensya ng isang tao'y nagmamahal ng mga anak ng Diyos. So again, it's not enough the word. Hindi hindi kulang ang sasabihin mo lang I love you kung hindi sinusunod ang utos ng Diyos. Parang paulit-ulit po ako, no? Kasi para maging malinaw. Okay? Tingnan po natin itong litratong ito. Ito ba ay nangyayari? Posible ba itong mangyari? O na-witness nyo na ito ay parang nangyari? Marami nagsasabi, I love you, bro. I love you, brother. Maring sumagot din siya, kapatid, I love you too. I'm praying for you too. Pero anong ibig sabihin, anong mapapansin yung sa taong to? Meron silang meron silang hawak na panaksak nakatago sa likod. Hindi naman sila talagang literal na nagsaksakan, pero ang tinatawag na um, sa English ay, sana may makapagtagalog. Anong Tagalog ng backstabbing? Ang backstabbing po ay yung Traidor, pastor. traidor. Oo, kaharap mo siya, nakatawa ka, pero pagtalikod niya kung ano-anong sinasabi mo sa kanya. Pwede rin traidor nga. So, ang litratong ito ba ay nangyayari? Pwedeng mangyari. Na-witness nyo na o nadinig nyo na. Pwede. Marami kasi magkakapatid sa loob ng church. I love you, bro. I love you, sis. Yeah, I'm praying for you. Pero pagtalikod, kung ano nung sinasabi. Okay? So ano pa napansin niyo sa litrato? Bukod sa kutsilyo, tabak, panaksak. Yun, sabi ni Mayang, ang backstabbing daw ay paninira sa kapwa sa Tagalog. Yon, paninira sa kapwa. Kung kahit hindi literal na sinasaksak mo sa likod ang isang tao pero sinisiraan mo naman siya. Ay, eto, parang ganito. Ano pa napansin niyo sa litrato po? Bukod sa kutsilyo, meron pa kayo napansin? Nakamaskara po, Pastor. Hindi Nakamaskara. nagpapakita ng totoong pagkatao. Hindi parang ang ibig sabihin nito, Pastor, hindi mo man nakikita dahil kumbaga parang natatakpan dahil nga may ginamit siya tapos ngayon dahil kilala mo paano ba nito? Yung nakatakip siya pero hindi mo malaman na ikaw yung sinasabi na sinisiraan.
Or yung mukhang hinaharap niya sa iyo ay mukhang maamo, kaibigan ka, nakatawa sa iyo, naka-smile. Pero maskara pala 'yon. Pag inalis mo yung maskara, poot, galit, inis, inggit ang nakikita niya. So yung maskara ay hindi yun ang totoong pinapakita. Kaplastikan, sabi. Pakitang tao. Ah, Tama yun. Thanks, Joy. So, paano tumagot? kasi nga, ito ay... Sige, may sabihin ka pa, man. Ikaw, sinasabi ko. Pastor, ang nakikita ko sa kanila, para bang yung kwan, parang hypocrite lang yung pinapakita nila. Correct. Hipokrito. Nakita- Ang hipokrito ay hindi totoo yung pinapakita, yung ginagawa. O pakitang tao nga, sabi nga ni Joy. Hindi talaga yun ang intention mo, hindi yun ang nasa puso mo, hindi yun ang nasa loob, sa kabila ng maskara. So ang bagay na ito, na nire-represent ng litratong ito, although hindi talaga nagsasaksakan, ay hindi totoo ang mga sinasabi nila. I love you, bro. Kapatid, I love you too. I'm praying for you. So nakatawa, maganda. Pero pag talikod nga, hindi. Kasi nga, kailangan makita yung ebidensya. Ano pa ang ebidensya na wala dito? Binasa natin kanina. Kung sila ay talaga nagmamahalan, ang sabi, kung minamahal natin ng Diyos, ay sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sa ganitong paraan, sa ganung paraan daw natin, malalaman na nag-iibigan nga ang mga kapatiran. Okay, kung sinusunod nilang inuutos ng Diyos, dapat wala silang kutsilyo. Dapat wala silang maskara. Kasi kailangan ang mga inuutos ng Diyos ay walang pagsisinungaling, walang galit, walang inggit, walang poot. Kaya nga na pag-aralan namin kagabi, poot, galit, unforgiveness. So makita natin wala yung ebidensya dito. So although sinasabi nilang, I love you, pero hindi nila sinusunod ang utos ng Panginoon. So yun po ang pinaka importante na kailangan makita natin. At para malaman mo, talagang ikaw ay umuibig na siyasatin mo ang iyong sarili, sinusunod mo bang inuutos ng Diyos? Kasi basahin natin ang sinasabi ng Romans chapter 13 verse 8 to 10. Huwag kayong manatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ayan, sinabi sa Romans. Kung tinutupad mo ang kautusan, ikaw ay nagmamahal. Verse 9, ang mga kautusang huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang iba pa mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Ano yun? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Into tayo doon. Paano mapapaloob sa isang utos ang lahat, ang iba't ibang utos? Okay. Kung mahal mo ang iyong kapwa, papatayin mo ba siya? Hindi. Nanakawan mo ba siya? Hindi. Maiinggit ka ba sa kanya? Magko-covet? Hindi. So, ang sabi dito, lahat ng mga kasalanan, although ito'y binanggit dito, pero marami pa pang mga kasalanan, yan daw ay napapaloob sa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Meron pang comment. Nagpapanggap, kaplastikan o napapanggap, sabi nga ni doon. Okay, in verse 10, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong utos.
Okay, so balik tayo sa picture. So hindi sila totoong nagmamahalan. Salita lamang yon. Kasi, ang sabi, balikan natin, kung nagmamahalan tayo, hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ni sabihin mo, ni sa pag-iisip, ni sa intensyon, ni sa plano, wala dapat kasamaan. And again, sinabi po sa Galatians, sapagkat ang buod ng buong kautusan o the summary, the completion ng commandments ay nasa isang utos. Sinabi na naman iisa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Siyempre, di ba ang sarili mo hindi mo gagawa ng sakit, hindi mo gagawa ng bibigyan ng perwisyo, hindi mo di-destroy, hindi mo wawasakin. Nakikita niyo na po ang bigat ang sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 2. Okay, so yun po ang ebidensya na talagang sumusunod tayo sa Diyos. Minamahal natin siya kung tayo po ay nagmamahala. So nakita natin, binabalikan natin ng halos na paulit-ulit na sinasabi ng 1 John. Yung chapter 4 nga, halos in-spend ang buong chapter na sinasabing tayo ay magmahalan. Again, nandito na tayo sa chapter 5. Ganon din ang sinasabi. At saka yung sinasabi ng Romans at saka sinasabi ng Galatians. Laging nauuwi, nagiging summary, nabubuo, buod. Sa isang utos, tayo po ay magmahalan. Pero sa dami nun, sa tindi, sa linaw ng utos na yon, nangyayari pa rin ito sa loob ng church, sa labas ng church. So this should stop. Because we're expressing na hindi tayo anak ng Diyos, hindi natin mahal ang Diyos. Balikan natin yung verse 2. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos, ang kapwa natin, kapwa mananampalataya, kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Okay, meron pa kayong maitatanong o meron kayong gustong linawin? Okay, so pumunta tayo sa verse 3. Hope verse 1 and verse 2 ay malinaw po. Verse 3. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Okay, malalim po to. Malalim at kailangan natin saliksikin kung totoo nga ito. Ang umibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. No question that. No question, and that's accepted. That's been established. Pero yung last part po, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga inuutos. Paano, magiging lang po ko, rhetorical. Paano, totoo ba na masasabi ng bawat isa na ang utos ng Diyos ay hindi mahirap? Anyone po can raise their hand and said, yes, hindi mahirap ang utos ng Diyos. Well, tingnan natin po. Tingnan natin ang hindi ba mahirap. Let's cite some example po na sabihin natin talaga na hindi ko alam kung masasabi nyo na, na madali ito, na hindi mahirap. Sinabi ni Jesus na darating ang pagkakataon na kailangang mamuhi ka, magalit ka sa iyong ama, sa iyong ina, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga kapatid. Kung gusto mong sumunod sa Kanya. Sabi rin ni Jesus. Hindi na po natin sasite yung mga scripture, pero ito binibigyan ko lang kayo ng summary na some of the hard teachings of Jesus Christ. Ngayon, totoo ba itong sinasabi ng verse 3? Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga inutos. Paano yung sinabi ni Jesus na siya ay dumating na meron siyang hawak na espada, sword, at siya ang magiging dahilan kung bakit ang anak ay magagalit sa ama?
At ang anak na babae ay magagalit sa kanyang ina. At ang sabi pa doon, sabi niya, ang manugang na babae ay magagalit sa kanyang biyenan. Ang sabi din ni Jesus, sabi niya, be perfect. Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mahirap. Hindi ba mahirap yon? Ang sabi, pag nagkasala ang iyong kamay, putulin mo. Pag nagkasala ang iyong mata, dukitin mo. Hindi ba mahirap yon? Sabi, kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo ang kaliwang pisngi. Hindi ba mahirap yon? Sabi ng isang tao na sabi ni Jesus, alika, sumunod ka sa akin. Ang sabi niya, sandali lang po, ililibing ko lang ang tatay ko. Let me first go and bury my father. Sabi ni Jesus, iwanan mo ang mga patay. Sumunod ka sa akin. Biro mo, ililibing na lang. Ang sabi ni Jesus, iwanan mo siya. Sumunod ka sa akin. Hindi ba mahirap yon? Sabi pa ni Jesus, if you love your father, mother, daughter, son more than me, you're not worthy of me. Hindi ba mahirap? Sabi, no one can serve two masters. Paano naman po kung dalawa trabaho ko? Dalawa ang sinusunod kong masters. Hindi naman laging kasalanan na magkaroon ng 2 jobs o 3 jobs. Sabi, if you deny me, I will deny you. Ang hirap ng katuruan. Sabi, if your enemy is hungry, feed him. Kung ang kaaway mo ay nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Ano po ang sinasabi na hindi naman mahirap? Hindi mahirap ang kanyang mga utos. Kaya tingnan po natin sa John 6:53 to 66. Tingnan natin kung ano ba mga reaction ng mga disipulo niya noong sinabi ni Jesus, pinaliwanag ni Jesus ang kanyang mga hinahanap sa mga followers niya, sa kanyang mga magiging disipulo. Basahin po natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mahirap. Pero, verse 54, pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Verse 55, sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Verse 57, ang Diyos amang nagsugo sa akin ang pinagmula ng buhay at dahil sa kanya'y nabubuhay ako. Ganon din naman ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Verse 58, ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ninyo ng inyong mga ninuno dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito nang nangangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa Capernaum. Verse 60, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabing, mabigat ang tinuturo niya. Sino makakatanggap nito? Verse 61, kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya, followers niya, dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinasabi ko? Paano pa kaya kung makita ninyo ako na anak ng tao na pumapaitaas pabalik sa aking pinanggalingan? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay buhay. Verse 64, pero may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Sinabi ni Jesus dahil alam niya sa simula pa kung sino ang mga hindi sumasampalataya at kung sino ang magtatraidor sa kanya.
65. Ito ang dahilan kaya sinasabi ko sa inyong walang makakalapit sa akin malibang ipahintulot ng Ama. Dagdag ni Jesus. Ito ang matinding 65. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Why? Kasi marami siyang mahirap na sinabi, itinuro, ipinaliwanag, at itinakdang mangyayari. Okay. Bago tayo tumuloy, eto ang question ko sa inyo. Sa palagay mo, ano ang pinakamahirap na utos ni Jesus na narinig mo, nabasa mo, nalaman mo? Anyone po? Nagbigay ako ng mga example kanina po. Kayo, anong pinakamahirap na inutos ni Jesus? Na maaring hindi applicable sa inyo or alam nyo na napakahirap gawin. Wala pong makapag-share. So, ang ibig sabihin ba ay, sabi ni Joy, magmahal sa kaaway. Yes, according to Joy, ito ang pinakamahirap na gawin o inutos ni Jesus. Anyone else po? Ano yun, Matt? Ano sa'yo ang pinakamahirap na utos ni Jesus? Yung Juan Pastor, yung June pala. pinakamahirap yung Juan yung ah, yun nga, yung mahalin mo ay kahit na yung kaaway mo, mahalin mo kasi kahit na marami nang ginawang kasalanan sa'yo, hindi karapat-dapat, kailangan mo pa rin mahalin. Kasi tayo nga ay napakaraming kasalanan na ginawa natin sa ating Panginoon, pero minahal po tayo ng Panginoon. So, para sa akin po, mahirap talaga yung yung mahalin mo yung kaaway. Yeah. Kasi, kahit na ang dami ng ginawang masama sa'yo, hindi nakarapat-dapat yung ilang beses na 100 times na ginawang ka ng masama, pero ang sinasabi, mahalin mo pa rin. So, Yeah. paano yun, Pastor? Mahirap po eh. Paliwanag natin. Pero i-establish muna natin na talagang maraming mahirap. Maraming nagsasabing mahirap. Maraming nga nagsabi ang pinakamahirap talaga, ibigin mo ang kaaway mo. Dito rin sa chat window natin, maraming nagsabi, yun, mahalin ang kaaway or sundin mo ang inuutos ng Diyos kesa doon sa mga kailangan gawin mo sa family mo. Diba? Piliin mo na sumunod sa Diyos at ang kanyang mga utos over pleasing your family and friends. Yun nga, John 14:26. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brother and sister, yes, even in his own life, he cannot be my disciple. Pala, hindi ka pwedeng maging disipulo ni Jesus kung hindi ka handang kamuhian mo ang iyong pamilya. Okay, hindi naman po kasi sasabihin na hindi sasabihin din itong verse 3, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Hindi pwedeng magkaroon tayo ng problematic scripture o verse na yung marami tayong binasa at alam na, na sa atin ay mahirap yon. At pagkatapos, sinasabi ng 1 John verse 3, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ngayon, tingnan pa natin ang ibang scripture para tulungan tayong malaman. Ano ba? Ang totoo, sabi sa Deuteronomy, dito naman po, Old Testament. Ito.
Hindi mahirap unawain at gawin ang mga utos na ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. God the Father speaking. Verse 12. Wala ito sa langit para magtanong kayo. Sino ba aakyat sa langit para kunin ito at ipahayag sa ating upang masunod natin? Verse 13. Wala rin naman ito sa kabila ng dagat para magtanong kayo. Sino ba ang tatawid sa dagat para kunin ito at ipahayag sa atin upang masunod ito? Verse 14. Nasa inyo ito, sa bibig at puso ninyo, kaya sundin ninyo. Kumbaga po, ang sinasabi ng Deuteronomy ay wala naman yung mahihirap na utos na aakyatin mo pa sa langit o tatawid ka pa ng dagat para makuha mo. Yung utos na yon ay nasa bibig mo na daw, sabi verse 14. Nasa puso mo o nasa Biblia na. Nasa kamay na natin, babasahin natin. So, sinasabi ng Deuteronomy, hindi mahirap. Sinasabi ng 1 John verse 3, hindi mahirap. So, hindi mahirap kung, andun po ang sagot, verse 14, nasa puso mo. Kung ilalagay mo sa puso mo ang lahat ng inuutos, katotohanang sinabi ni Jesus, ito ay masusunod mo. Tingnan natin sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Verse 29. Sundin ninyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Again, Jesus Christ, His own words, sinabi niyang hindi. If we gonna do it through Him, sa pamamagitan ni Kristo, lahat yon ay magagawa natin. Kahit sa pandinig natin na imposibleng mangyari o napakahirap, si Jesus ang tutulong sa atin na gawin yon. Si Jesus ang tutulong sa atin. Kasi sabi nga niya, ang mararamdaman mo kahit mahirap yung pinapagawa niya sa iyo, sabi dito sa verses 28-30, ang mararamdaman mo ay kapahingahan. Okay na. Good evening po, Pastor. So ano po ang kulang? Si Jesus at ang... Wala eh, hindi niya na-take. Good evening po, Pastor. Sige, June, ano yung sinasabi mo? Naintindihan ko na po pala, Pastor, yung sinasabi niyo na mahirap ba yung mga pinapagawa ng Diyos. Para sa akin po, naunawaan ko na hindi po. Kasi ang isang mananampalataya po kasi, maliban kung wala si Kristo sa kanya, ay talagang mahihirapan po. Pero pag ang isang mananampalataya ay nasa kanya si Kristo, kasi si Kristo na ang gumagalaw sa kanyang buhay. Kaya hindi na po mahirap. Correct. At saka ang desire mo na, ang goal mo, ang talagang adhikain mo ay sundin siya. Tsaka mahalin siya. Opo. Okay. Bibigyan kayo ng example. Si Jeff and Pearl, meron silang maliit na anak ngayon, si Pauline. Si Pauline ay kahit minuminuto ay kailangan palitan ng lampin, kailangan kargahin, kailangan pakainin, kailangan magpuyat. Pagpuyatan nila, makipaglaro, kausapin, alagaan. Yun ba ay kabigatan sa kanila? Sige, sasagot niya si Jeff and Pearl. Never. Siguro sagot nila, never. Hindi.
magiging kabigatan ba yung halimbawa, minuminuto, iiyak siya, gusto niya kailangan siyang bihisan, palitan, paliguan, linisin. It can never be. It can never be. It won't. Kahit tumagal pa yun ng ilang taon. Why? Because mahal nila si Pauline. Mahal nila. So makita mo, pag mahal mo ang Diyos, kaya mong gawin. Kaya mong gawin. Anyone. Kapatid. Pag mahal mo ang Diyos. Kung siya ang iyong number one. Kung siya ang pinaka-importante sa'yo. Okay? So yung sinasabing iiwanan mo ang asawa mo, iiwanan mo ang ina mo, iiwanan mo yung mga anak, yun naman ay hindi sinasabing iwanan mo lamang kagad sila. Yun naman ay pagka dumating na mamimili ka na kung sino ang susundin mo, ang inuutos ni Jesus o ang gustong mangyari ng iyong anak, ng iyong asawa, ng iyong ina, ng iyong ama. Kung magkakaroon po ng pagkakataong ganon, ang lagi natin susundin ang inuutos ni Jesus. Kung magkakaroon po ng conflict. Ngayon, kung hindi naman sinasabi ni Jesus na iwanan mo ang asawa mo, iwanan mo ang anak mo, iwanan mo ang pamilya mo. Yun naman ay kung darating ang pagkakataong kailangan kang mamili. Yung sinabi naman niya na dumating ako na may dala akong sword, espada, pag magkokos ako na maggalit, ang manugang sa kanyang biyenan, ang anak sa kanyang ama, ang anak sa kanyang ina. Ganon din po yun. Ang context nun, kung dumating na ang gusto nila ay labag na sa inuutos ni Jesus, labag na sa inuutos ng Biblia, darating ang pagkakataon na kailangan mo na silang iwanan. Kailangan mo na silang lisanin. Kailangan mo nang putulin ng relasyon. Yun naman ay magiging madali magagawa mo. Kasi nga tutulungan ka ng Diyos. Kailangan mo lang na gawin nyo kasama siya. You cannot do that on your own. So sa atin naman, we have the Holy Spirit, we have the church, we have the brothers and sisters, we have the Word of God, we have prayers, wisdom, kaya yung mga bagay na yun, kahit dumating yung pagkakataon na yun, ay magiging madali sa inyo. Maaaring masakit sa una, pero ang sinabi nga, pagka dumating yon. So napakahirap po. Pero kung mahal mo ang Diyos, hindi po nagsisinungaling ang verse 3. Balikan natin ang sinasabi, yung main verse natin. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Andun ang sagot dun sa una, dahil ang tunay na umiibig sa Diyos, sumusunod sa kanyang utos. The love of God will compel you, will enable you, will help you, will strengthen you to do all those na sa pandinig natin ay napakahirap. And again, balikan natin yung sinabi ni Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, nabibigatan. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So in the midst of our obeying Jesus Christ's teaching, hard teaching, ang mararamdaman pa natin ay kapahingahan, kapayapaan. Kung kasama natin siyang gagawin yan. At siya ang ating bibigyan ng kaluguran. Meron po kayong tanong. Andito na si Pastor Alvin. Ano madadagdag mo, Pastor Alvin? Sa mga hard na sinasabing mahirap. Sabi ni Jeff nga, hindi po, hindi sila magsasawa, hindi sila mapapagod. Na ano nyo po? Nakukuha nyo kahit anong bigat, kung mahal mo, kaya mong gawin. Pakinggan natin ang patotoo ni Renilda. Si Renilda po, anak niya si Francesca. Si Francesca po ay may osteogenesis imperfecta na nung mas younger siya ay talagang marupok ang kanyang mga buto. Madaling mabali ang buto niya. Napipilayan siya, may mga bakal na siya, ilang beses na siyang inoperahan. Dumating po ang pagkakataon na
kailangan pumasok si Francesca sa eskwela. Ang eskwelahan po ay walang elevator. Ang kanyang room ay nasa ikaapat na palapag. Si Renilda po ay malaking bulas, malaking bata. Okay, Renilda, pakinggan natin yung yung pato mo. Bakit mo nabuhat si Francesca na napakalaking bata na iakyat mo ng ilang palapag para makapasok sa eskwela, maka-attend sa kanyang klase? Good evening po, Pastor. Alam niyo po, Pastor, naiyak na ako kasi alam mo po, yung verse ng Matthew 11:28, pinaka-life verse ko po ito. Pinaka-life verse ko po ito dahil dito po ako kumukuha ng lakas na kaya ko po yung anak ko na papasok sa school. Maglalakad kami simula bahay hanggang naka-wheelchair hanggang school. Then, ihahatid ko pa siya sa 4th floor. Buat-buat ko siya kasi di pa po siya pwedeng maglakad dahil kakatanggal lang po ng semento niya nung time na yun. Hindi po siyang pwedeng ilakad. Sobrang hirap po nung time na yun na na pumapasok araw-araw. Nung time na graduate siya, sobrang papasalamat ako sa Lord dahil sa sobrang bigat ni Francesca, sa sobrang hirap, pero nakayanan ko dahil nga dito sa Matthew 11:28, sinabi niya po dyan, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nahirapan at nabibigatan at bibigyan ko ng kapahingahan. Sobra, maging sa Pastor, every time po na may prayer meeting kami, hindi ko po siya pwedeng iwan, Pastor Dahil talagang hands-on po talaga ako sa kanya. Nakatingin po ako kasi bawat galaw niya, bawat kilos niya, pwede siyang mabalian kay fragile po yung mga buto niya. Lahat po ng parte ng katawan niya na may buto, fragile po. Kaya hindi ko po siya pwede talagang iwan. Tapos, kung inisip ko, kung iiwan ko siya, tapos a-attend ako ng Bible study, pupunta ako sa church, kahit Cavite pa yung, kasi wala pa kami dito sa Restored nung time na yon. Cavite pa yung church namin, babiyahe kami ng ilang oras, maaga kami nagigising 4:00. Pinubuhat ko siya, Pastor, para lang makarating kami doon sa simbahan. Tapos yung prayer meeting namin, wala pa kasi kami dito sa Restored. Naglalakad pa ako, simula pa ako Manila hanggang pa ako doon sa pinag-aatinan ko ng prayer meeting. Na sabi ng mga kasamahan ko, bibigyan daw nila akong pamasahe. Sabi ko, hindi kaya ako maglakad. Kasi ito po yung pinangako ko sa Lord na susundin ko lahat ng utos mo, lahat po ng pinapagawa mo, lahat ng utos po hindi po mahirap sa akin. Kasi yun po yung ko, Pastor, na pagalingin po ninyo ang anak ko. At yun po, nangako naman ang Lord sa akin nung time na nasa hospital kami noon, na last operation po ni Cheska noon, na sobrang iyak ko po dahil inaantay ko si Cheska sa baba dahil kinuha po siya ng operating room ng 5:00. Sobrang iyak ko po. Sabi ko, Lord, parang inisip ko na ang anak ko sa murang edad niya, dami ng operation, tapos major operation na yung ginagawa sa kanya. Iyak ko po ng iyak. Tapos binigyan po ko, nagbasa po ako ng Biblia yun habang nasa operating room si Ka. Nagbasa po ako ng Biblia. Sabi ko po dito, may may binigay po siya sa akin sa Luke. Doon po na sinabi niya doon sa Luke. Una po, nag-open po ako ng Bible habang nag-oopera po si Cheska. Nag-open po ako ng Bible. Sinabi niya po dito sa Luke, Luke 16, Luke 17, verse 19, sinabi niya dito, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi at pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Sobrang iyak ko, Pastor, pero nung time na nabasa ko ulit yung Luke, sa Luke 1 sa verse 45, sinabi niya doon, pinagpapala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Yung confirmation na sinabi ng Lord doon sa Luke 1, na pinagpapala daw po ako dahil naniniwala ako sa mga pinasabi ng Lord. Sobrang iyak ko po. Sabi ko, Lord, lahat po ng inuutos mo, hindi po mahirap gawin kasi meron po akong anak na gusto kong gumaling. Lord,
tulungan mo ako na makayanan ko ang lahat dahil mahal ko po kayo, mahal ko rin po ang anak ko na kahit ano pong layo ng prayer meeting na yan, kahit anong layo ng simbahan na pupuntahan ko, bubuhatin ko. Sabi-sabi nga ng mga kasamahan ko, ano ko daw yun, pasan-pasan ko daw yung cross ko. Dahil naglalakad ako, sobrang bigat ni Cheska. Minsan nga, Pastor, naglalakad ako, nakasemento pa si Cheska ng spika. Alam po yung spika, yung simula po bewang hanggang paa. Ang bukas lang po sa kanya yung pet niya at saka yung ano niya, yung part ng para pwede siya umihi. Yun lang po sobrang bigat po ng semento na yun. Binubuhat. May kahoy pa na nakakalang sa bawat balakang niya para hindi gumagalaw-galaw yung paa niya. Sobrang bigat nun. Ilang taon si Sabi ko, Francesca noon? naoperahan po siya noon. Nung last po na operation niya, Ilang taon siya noon? Ilang ano taon? po siya noon, 8 years old po siya. Siya So, noon 8 kasi years grade old, Renilda, mga ilan ang bigat niya? 50 kilos, 60, 40? mga sobrang bigat, Pastor, kasi kasama yung semento na binubuhat ko eh. Pagpalagay mo ng Halos 50 kilos, oo. halos sa sakit na yung ayaw pa niya magpakarga sa papa niya, gawa ng masakit daw yung papa niya magkarga. Ako daw kasi yung iba yung comfort ng nanay eh, na Yeah, alam mo correct. kung Oo. saan po yung masakit sa kanila, kaya ayaw niya magpakarga. Kaya sabi ko, hirap na akong kargahin ka, pero kakayanin ko kasi mahal kita. Yun ang Kakayanin ko. yun ang hinihintay ko eh. Hinihintay ko, Renilda. So, kinayanan mo kasi mahal mo siya. Mahal ko siya, Pastor, 50 kaya ko kilos lahat. na, 50 o 60 kilos na aakyat mo siya ng 4 na palapag. Hingal na Maghahagdanan hingal ako, kayo Pastor. para Oo, maka-attend siya ng klase niya. hindi pa ako umuwi nun, Pastor, kasi niyantay ko na baka may tumawag yung anak, ay yung oy, tatai si Chester. Simula umaga hanggang hapon, nandun ako. Hindi ako umuwi lang ako pag pauwi na sila. Kaya, grabe, sobrang hirap ko, sobrang hirap. Dahil mahal ko ang anak ko. Mahal Yon. ako ng Diyos. Lahat kakayanin ko po. Correct. Yun ang magandang lumabas sa bibig ni Renilda. Mahal niya ang anak niya. Kaya kahit buhatin siya, hindi nabigatan si Renilda. Ang gandang patotoo. Thanks, Renilda. So makikita niyo po, pag mahal mo, kaya mo kahit mabigat. So, yung sinasabi natin kanina, maraming mabigat na mahirap na inutos si Jesus, pero kaya natin kung talagang mahal natin siya. Thank you, Renilda. So, marami sa inyo nakadinig na ng patotoo niya. At yung iba ngayon lang, pero ganun po ang nangyari, mabigat na bata. Meron pa palang simento, yung added weight na yon. Meron pang kahoy, added weight, pero binuhat ni Renilda dahil mahal niya. So ang tanong, mahal niyo ba ang Diyos? Meron bang mahirap sa nagmamahal sa Diyos? Okay. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga inuutos. Verse 3. Okay. So wala na po kayong question sa verse 3. We'll go to verse 4 bago na magtapos ng gabing ito. Okay? So bago tayo magpunta sa verse 4, meron akong tanong sa inyo. Halimbawa po may isang kapatiran. Bigyan natin siya ng pangalan na Charlie. Ito si Charlie. Nandiyan ka, Pastor Alvin? Or Leslie? Nandiyan kayo? Wala. Sige, it's okay. Okay, si Charlie ay... Okay, si Pearl na lang, Pearl. Si Charlie ay kapatid natin. Kapatiran. Ngayon, lumapit siya sa iyo at humihingi ng prayers. Ito ang sitwasyon ni Charlie. Ate Pearl, tulungan mo ako. Can you pray for me? Kasi ang dami kong pinagdadaanan ngayon. Nalulun ako sa alak. Dami nagchichismis sa akin. Minsan bumibigay ako sa tukso. Napunta na rin ako ng sugal. At madalas nagsisinungaling ako.
Alam mo nangyayari, kulang ang sweldo ko. Madalas, nag-aaway kami ni Mrs. Madami na rin akong utang. Lahat ng prayers ko, unanswered prayers. At minsan, wala, walang gana sa Bible studies. Nanghihingi ngayon siya ng tumulong si Charlie. Humingi siya ng prayers sa Ate Pearl, can you pray for me? Would you pray for him? Oo naman po, pagdadasal ko po. Pero before po ako magdasal sa kanyang mga I will share to her the gospel kasi there's no point for her to be able to get rid of all these sins without the gospel being shared to him or her. Kasi parang Charlie ba lalaki po? Sige Charlie. po pala, lalaki, tama pala. He will still depend on himself sa mga kasalanan to get away with all these sins. Kailangan malaman niya muna na may savior siya na pinakamatayan siya sa krus para doon sa kanyang kasalanan. And then from there, pag nag-surrender siya sa Panginoon, I will pray, we will, after pag-share na ng gospel, and then we will pray for the Holy Spirit to infill him. Kasi hindi naman kasi right away na hindi mo naman kasi talaga alam kung ang tao ay genuine sa pag-accept ng Diyos. So it's still important to pray after sharing the gospel that that person will be infilled with the power of the Holy Spirit and that the Holy Spirit will do its work of changing his heart and be able to free him first from the bondage of sin. And then makilala niya ang Panginoon, magkaroon siya ng hunger and thirst sa Panginoon. Pag nag-reveal na sa kanya ang Diyos, bigyan ko din siya ng Bible or i-lead ko siya sa church or i-disciple din or whatever the circumstance allows me to do to that person. But I will still pray, especially pag naghingi na ng prayer ang kahit sino, but of course share the gospel po talaga muna. Yeah, correct yun, pag-pray natin. Pero pero kasama mo siya sa church, Pero yun nga, tama yun kung yung gospel, pero kasi kasama mo sa church, you would assume na nadinig niya ng Wala siya sa ebanghelyo. church? Nadinig na niya ebanghelyo. Okay, kasama po. Pero parang ang in-express niya ay defeated life. Okay. Defeated siya. Hello, Pastor? Oo. Dinig niyo po ako, Pastor? Oh yeah, we're hearing you. Nadidinig ka namin. Opo. Syempre po, tatanungin kung kasamahan ko po pala siya sa church tapos defeated Hindi ng life, prayer. then I would really be honest. Kapatid, talaga bang sinurrender mo ang iyong sarili sa Panginoon? Kasi kapag namumuhay ka talaga at sumusunod ka sa Panginoon, you will not live a defeated life. Magiging magaan sa iyo ang sumunod sa kanyang mga utos na hindi mo mararanasan ang ganitong klase ng pag-give in sa mga ganitong mga temptation ko talagang nananahanan ang banal na espiritu sa iyo or ganyan po. Hindi ko alam kung tama pa sagot ko, Pastor. Oh, yan. Tama yun. Talagang i-address, of course, hindi natin i-deny kahit sinong tao na nanghingi ng dasal. We're not gonna deny that. Pagdasal natin siya. But, should not be enough. Yon, kailangan natin payuhan, lalo na alam natin Kristiyano siya. He's saying, si Charlie, sinasabi niya, Christian ako. Maring enroll pa siya sa ministry. I'll be honest about that. Yes. Sister. Lalo na itong mga sister in love. lalo na itong mga bagay na ito na existing ngayon. Yes po. I will rebuke that brother in love po. Okay. Andiyan si Rufa. Rufa, can you hear us? Si Rufa kasi ang music ministry sa DOCC Pampanga. Can you talk, Rufa? Pwede ka magsalita. Sige, naiya siguro si Rufa. That's okay. June Pastor. Bundok. June. Sige, si June June Apilado, anong papayo mo sa kanya? Pastor, naalala ko kasi yung
preach ni Paul doon sa Efeso chapter 5 ay doon sa Efeso chapter 5 na sinabi niya doon kasi na yamang tinanggap nyo na ang silata ng Diyos, kailangan alisin nyo na yung dati yung pagkatao, sabi niya doon. So, kung Kristiyano ka, talagang yung talagang Kristiyano ka, kailangan yung kuan talaga, yung kailangan kung ano yung pinanggalingan mo na pagkatao, kailangan mo ng palitan palitan o baguhin. Kasi yun ang sinasabi ni Paul doon sa Efeso chapter 5 sa mga Kristiyano na tinuturuan niya doon. Correct. Correct. So Correct. yun po. Yeah, correct. So, agree ka na he's a Christian but he's living a defeated life. Hindi siya nagtatagumpay sa kanyang buhay. Christian siya. Kasi si Pearl agree yun, defeated life siya. June, si June Bondok. June, kunyari ikaw ang ano. Pagpalagay natin, June, Sige po, Pastor. June, ikaw ang worship ministry head ng DOCC Sydney. Iro-roster mo ba si Charlie Ay, as one of the worship leader sa, or even backup? sa tingin ko, Pastor, kung akong worship leader, hindi ko muna siya iro-roster. Kasi po, Sir, wala nang kanin? siguro, Bakit? i-minister ko po muna siya. Hindi ka nagsaing. Yeah, Kumain lang talaga siya, oh. yeah, i-mute natin si Renilda. I-mute kita, Renilda. O, sige. Anong conclusion mo sa buhay niya? May kulang pa siya, sir. Pastor, kailangan pa muna niyang i-minister mabuti. O, in conclusion, ano mo sa kanya? Ano ang summary mo sa nangyayari sa buhay niya? In conclusion, parang he's living a defeated life as a Yes, yes. At So, that tatlo na point, kayo nagsabi, defeated life. Si Pearl defeated, si June Apilado defeated. Hindi siya nagtatagumpay sa buhay. Kasi nga, mga signs na Christian, pero not living a defeated life. Not necessarily living in sin. Okay, so bumibigay siya sa ibang kasalanan, yung iba masamang bisyo, mga bagay na dapat nagampanan na niya. So ito po ang pinupunteriya ko kasi ang anak ng Diyos, isa pang makikita natin sa anak ng Diyos ay, ang sabi po dun sa verse 4 natin, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo, na pagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi pwedeng magapi ng mundo. Kasama nga yung mga example na yon. Nagtatagumpay. Ulitin po natin, verse 4. Bawat anak ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng bawat anak ng Diyos? Lahat. Lahat na talagang totoong anak ng Diyos ay nagtatagumpay. Hindi po pwede magsinungaling ang verse 4. Ulitin natin, sapagkat ang bawat, everyone, all true children of God will live victorious lives over the world. Laban sa mundo. Nagtatagumpayin niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. Again, makikita po natin, you are believing. Sino ba naniniwala? Kanino ka nananampalataya? Kay Jesucristo na binayaran ng iyong kasalanan, na ikaw ay nilinis na. Then, there's no reason kung talagang siya ay iyong Panginoon. Tinanggap mo siya, naniwala ka na binayaran niya lahat ng iyong kasalanan. Then, you should start na makita na sa iyo ang victorious living. Not necessarily po na perfect. No one is going to be perfect po sa ating victorious living. But there should be majority
na nagampanan na natin, napagtagumpayan na natin. Ang unang-una, ang kasalanan. Dapat we should no longer living in sin. Although nadadapa tayo paminsan-minsan, we're not going to be sinless. But napagtatagumpayan natin laban sa mundo. So verse 4 should be seen in every child of God. Sa bawat anak ng Diyos. Hindi man po ibig sabihin na hindi ka na magkakaproblema, wala nang lalaban sa iyo, wala nang magchichismis sa iyo, wala nang magbabackstab sa iyo, wala nang magtatraidor sa iyo. Matitikman mo pa rin yun. But you're gonna be victorious. Hindi ikaw ang sumusuko, kundi hinaharap mo, nilalabanan mo, at makikita yung kahit hindi pa tapos ang laban, nakikita na nagtatagumpay ka. Kasi you're not yielding, you're not surrendering, you're not giving up. Hindi ka pa bumibigay, hindi ka sumusuko. You are in the midst of the fight, the battle. Verse 4 should start to be seen, observed. Nakikita na dapat sa buhay natin yan. In the midst of the battle. Kasi ang pagtatagumpay sa mundo ay patuloy. Hindi yan maaring isang area ay natapos, nagtagumpay ka, merong another area na naman po. Again, we'll end in verse 5. Sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. That is the key, pinakasusi. So if your belief, your surrender, your acceptance that Jesus is the Son of God ay hindi pa nangyayari sa buhay mo, you're living a defeated life, then there is a problem. Maaaring hindi ka talaga sumasampalataya sa Kanya. Kasi verse 5 is giving us the key, the main key, para ikaw, ang sabi, ang nagtatagumpay laban sa mundo, sino? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Kasama na dyan, alam mo, dapat ang ginawa ni Jesus, sino si Jesus, ano ang nagampanan niya, ano ang na-accomplish niya para sa iyo, ano ang ginawa niya sa iyong kasalanan. Okay? So no child of God, no true child of God would live a defeated life. I'm not saying perfect. I'm not saying sinless. Nakikita po ang tagumpay. Unang-una, tagumpay sa kasalanan. Unang-una, nakikita ang tagumpay mo sa pagharap ng problema. Ina-apply mo ang salita ng Panginoon. Ina-apply mo ang wisdom from above. Ang prayer life mo should be victorious. Ang pag-attend sa mga gawaan ng church ay victorious. Hindi ko sinasabing kailangan perfect attendance ka, pero yun ang majority na ginagawa mo. Yun ang preference mo, umattend sa mga gawain ng church. Ang mga tukso, you should be able to resist that. You should be able to stand against the schemes and the attraction of the world. Ang sabi nga, pinagtatagumpayan ang mundo. Hindi ang pamilya, hindi ang eskwelahan, hindi ang trabaho, ang mundo. Kalakip ng lahat ng atraksyon. Pag sinabi po ang mundo, the pleasure, sins, tukso, the schemes, the disobedience na ginagawa ng bawat isa sa mundong ito. So, diyan po tayo magtatapos. Sana po ay naging mas malinaw sa atin at nasagot niyo na ang katanungan natin. Ikaw ba ay talagang totoo bang ako ay anak ng Diyos? Dapat masasagot mo na yan sa ating mga verses na binasa sa ating discussion ngayon gabi. Okay, so anyone has a question or anything to add, to relate, to testify, to share bago tayo magtapos? Ito pala, ang pagiging anak ng Diyos, ang susi para ikaw ay magtagumpay sa mundong ito.
Okay. Kung wala pong question, let's ask Alma. Si Alma ang nakatalagang mag-close in prayer po. Ano yung ano mo, paki-off. Closing prayer na po tayo. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord, sa gabing ito, sa mensahe mo para sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ito po ay nagpapatibay sa amin, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na ang bawat isa ay maging bukas ang puso. At Lord, patuloy namin, Lord, na i-meditate, Lord God, ang mga salita mo, higit sa lahat, Lord, yung mga napag-aralan namin sa gabing ito, Lord God. Nang sa gayon, Lord, this will make our faith in you, Lord, stronger, O God, as we walk with you, Lord God, sa buhay namin as Christians, God. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, sa mga nag-share. Maraming salamat, Panginoon, na naging karagdagang kalakasan din ito para sa bawat isa, Lord God. Ang mga ginagawa mo sa bawat isa sa amin, ang those victories, Lord God, that you were able, Lord God, na mangyari sa buhay namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, dalangin ko ang bawat isa, Lord God, na magkaroon ng panahon, Panginoon, lahat kami, Lord God, na magkaroon ng panahon to meditate your word, to have an intimate relationship with you, to always pray with you, Lord God. At Lord, magawa namin, Panginoon, na kasama ka sa amin, Lord God, na that we will be able to love, Lord God, our brethren, Lord God. Lord, we thank you, Lord, and we worship your name, Lord God. Allow us, Lord God, and Lord, we pray that we will always worship you, Lord God, in spirit and in truth. And Lord, we will always be victorious, Lord God, because you are with us, Lord Jesus. We cannot do anything, Lord God, without you in us, Lord God. Kaya Panginoon, maraming salamat because you are with us, Lord. And this we pray, Lord God, and we give thanks in Jesus' name. Amen. Amen po. So, living, believing, and obeying po. Victorious life. Thanks, Alma. Thanks, June, and thanks, Renilda, sa atin po. So, kung meron po kayong question, I'm willing to stay kung gusto nyo. Okay, but for now, let's take our group photo so that we can rest. Medyo napahaba po, mag-aalas 10 na. Hello, Joy and Mark. And thank you, Grace, for joining us. Steve and Mayang. Adeline. Ayaw na pong camera para makapag-photo. Adling Household, Renilda. Thank you. Mga taga Thanks, Gino and Rufa, si Rosemat and Joanne. Sandy and C. Ayun, sige po. Okay, let's go. Let's take a photo. 1, 2, smile. Sila Pinheiro, Grace Patricia, wala pa. Malabo. Teka, antayin natin sila. Mami, Magja-join po mami, ba nantay kayo? na kami. Kap, pictures, Kap. Rose, nasa ka daw, Rose? Tinatawag ka ni Matt. Oh, sige po. Ayan, 1, 2, smile. Hello, Grace. Say hello to Grace. Ayan. Okay na po ako. Thank you po. See you next week. Thanks, Sandy. Okay. Have a victorious living, everyone. Thank you po. Thank you. Yes. Magandang gabi po sa lahat.